fact, may nakumpirma na 22 na kaso ng anthrax sa bayan ng Santo Niño, Cagayan. Ang mga salarin ay ang 4 na kalabaw na infected ng anthrax. Ano nga ba ang sakit na ito? At alam mo ba na pwede itong mapasa sa tao? Ang anthrax infection ay dahil sa bakterya na Bacillus anthracis. Kilala ito sa pagkakaroon ng medusa head dahil sa pagtinignan mo ito sa microscope ay para siyang ulo ni medusa. Dahil yung projection niya ay common shape na nagmulas doon sa main colony. Nahahawa ang tao kapag na-expose siya sa infected na hayop tulad ng baka, kalabaw, kambing, tupa at kabayo. Anong pinagkapare-pareho nila? Pare-pareho silang herbivores. Ibig sabihin, yung diet nila ay nanggagaling sa halaman. Tandaan na ang bakterya na Bacillus anthracis ay kayang manirahan sa lupa ng pagkatagal-tagal na panahon. At kapag yung mga hayop na ito ay kumain, pwede sumama yung bakterya galing sa damo papunta sa katawan nila. So paano nagkakaroon ng anthrax infection ang isang tao? Una ay kapag nakapasok ito sa balat na may sugat. Pangalawa ay kapag nasingkot mo ito. At pangatlo ay kapag nakakain ng infected na hayop. Paano maiiwasan ang anthrax infection? Una ay sunugin o iburo sa malalim na hukay ang karne ng mga hayop na infected na ang anthrax. Pangalawa, magsuot ng protective gears o clothing kapag makihalubilo ka sa mga hayop na ito. At pangatlo ay pwede mong bakunahan ng anthrax vaccine ang mga alaga mong hayop. Trivia: alam mo ba na ang anthrax ay ginagamit din bilang weapon of bioterrorism? Una itong ginamit ng mga German noong World War I. Ang ginawa nila ay ininfect nila ng anthrax ang mga alagang hayop ng Argentina na nagresulta ng pagkamatay ng 200 na kabayo. So let's now talk about leptospirosis. Ano nga ba ang leptospirosis? Ang leptospirosis ay isang sakit na sanhi ng mga bakterya. Kapag ang mga hayop na may sakit ay umihi, ay ito ay nalalagay sa lupa o tubig at ang bakterya ay nagtatagal doon ng ilang linggo hanggang buwan. People are more likely to get leptospirosis if they visit flooded area, visit urban areas with poor sanitation, and last, touch animals or their body fluids. What can people do to prevent leptospirosis? We must avoid touching objects that may be contaminated with animal urine, such as animal bedding. 2. Don't swim or put your head in flood waters or water from lakes, rivers, or swamps. Lastly, if it's not possible to avoid wading in flood waters or other fresh water, wear protective clothing like footwear and cover cuts and wounds with waterproof bandages or dressing. People with leptospirosis do not have symptoms. When symptoms occur, they can include fever, headache, chills, muscle aches, and sometimes a rash. Without proper treatment with antibiotics, people with leptospirosis may develop serious problems with their kidneys, liver, or lining of the brain and spinal cord, which also known as meningitis. In some cases, leptospirosis can cause death. So, ano nga ba ang dengue? Ang dengue ay isang nakakahawang sakit sa pamamagitan ng pagkagat ng babaeng lamok o Aedes. So, paano nga ba tayo nagkakaroon ng dengue? Ginagamit ng mga lamok, especially ang mga babaeng lamok, ang kanilang bibig o tinatawag na proboscis para sugatin ang ating balat. Mula sa sugat na iyon, sisipsipin nila ang ating mga dugo. So, paano natin nalalaman na tayo ay may dengue? Una, meron tayong mataas na fever. Pangalawa, nagkakaroon tayo ng matinding pananakit sa ulo. Pangatlo, pagsusuka. Pang-apat, pananakit ng ating katawan. So, paano natin masusuko ang dengue? Una, ayusin o takpan ang anumang bagay na pinag-iipunan ng tubig, gaya ng timbang, batya, mga paso, at marami pang iba. Pangalawa, mag-spray ng insecticide sa loob ng tahanan upang hindi na ito kumalat. Pangatlo, mag-apply ng mosquito repellent lotion kapag lalabas ng tahanan. At panghuli, gumamit ng kulambo, lalo na para sa mga baby at mga bata. Ano nga ba ang malaria? Malaria is a killer disease common in many tropical countries. Malaria attacks can cause severe sickness, including high fever and headaches, and it can lead to death if not treated or managed properly.
Pregnant women and children are at greater risk of getting sick and dying of malaria. Ano nga ba ang mga simptomas ng malaria? Una na rito ang high fever and sweating. Pangalawa, headache and joint pains. Pangatlo, nausea and vomiting. Pang-apat, belly pain and diarrhea. At panglima, anemia and loss of appetite. In preventing and controlling malaria, we should consider environmental cleanup, insecticide, indoor residual spraying, presumptive treatment, mosquito repellent, individual protection, and early diagnosis, timely and adequate treatment of all malaria cases. Ang rabies, Lisa virus o rabies mula sa Latin na rabies, kaululan o kabaliwan ay isang karamdamang sanhi ng virus na nagdudulot ng encephalitis sa mga hayop na maiinit ang dugo. Ikaw ba ay mayroong alagang aso? Ayon sa WHO o World Health Organization, aso ang pangunahing sanhi ng rabies transmission sa tao. Bagamat pwede rin itong makuha sa pusa, paniki, baka, kalabaw, kabayo at iba pang uri ng hayop. Paano maiiwasang magka-rabies ang alagang hayop? Una, pabakunahan laban sa rabies ang alagang aso simula 3 buwan ang edad. Ulitin ito kada taon. Pangalawa, bigyan ng masustansyang pagkain at malinis na inumin. Pangatlo, siguraduhing malinis at komportable ang tirahan ng alaga. Pang-apat, huwag hayaang gumala sa labas ng bahay ang inyong alaga. Lagyan ito ng tali kapag ilalabas. Ang transmission ng rabies virus mula sa aso papunta sa tao ay 100% na nakamamatay, lalo na kapag ang aso ay mayroong simptomas ng rabies infection. Kapag nakagat ka ng hayop o kaya'y mayroon kang sugat sa katawan na nadilaan nito, gawin agad ang tamang first aid. Una, hugasan ito sa loob ng 15 to 20 minutes gamit ang sabon at tubig. Pangalawa, lagyan ng alcohol at povidone iodine. Pagkatapos ng paunang lunas, pumunta agad sa Animal Bite Clinic upang maturukan agad ng anti-rabies vaccine and immunoglobulin kung ang aso ay nakakitaan ng rabies infection o di kaya ay mga aso at pusang gala na walang katiyakan kung nabakunahan ba laban sa rabies.